Magandang araw sa inyong lahat. Welcome muli sa Halts Meet Aldon, kung saan tampok ang mga kwento ng inspirasyon mula sa mga taong nagtagumpay sa gitna ng pagsubok. Ang ating bisita ngayon ay may kakaibang kwento ng lakas at tapang. Si Jane Loris ay isang rising model sa Pilipinas, pero pinili niyang iwanan ang karera para maging full-time housewife dito sa Germany. Kamakailan lang, sumailalim siya sa brain tumor surgery at kasalukuyang nag-therapy. Napakapalad natin at makakasama natin muli si Jane Loris. Hello Jane, welcome! Hi, thank you for having me. Such an honor, privilege. You are very much welcome. Salamat at napag-unlakan mo kami sa aming pag-imbita. Okay? So Jane, balikan natin ang simula. Isa kang umaangat na modelo sa Pilipinas. Ano ang nagtulak sa iyo para iwan ang iyong karera na nagsusimula sa Pilipinas at lumipat dito sa Germany? So, talking about modeling, nung bata pa ako, it was my dream to become a model. Kasi may pinsan akong parang in-idolize ko na, pag laki ko, gusto ko din maging modelo. And then, I remember my first modeling show, pro bono. Dahil gustong-gusto kong maging modelo kahit walang bayad, ginawa ko. And then, year 2007, may pa-audition ang Philippines Next Top Model. I remember, sabi ng papa ko, parang binigay niya yung dyaryo, mag-audition ka. And then nag-audition ako. I was blessed, lucky enough na matanggap. Yeah. Ang galing, no, kasi napaka-supportive ng father or parents mo. Parents and sister, I have all of them. So, isang napakalaking hakbang. Paano tinanggap na iyong pamilya nung nalaman nila na lilipat ka na from Philippines to Germany? I was single, young, I was focused sa modeling. And then I met my husband now, German guy. He was may project siya sa Philippines. He would fly in and out. Yeah. And then, mas pinili ng lola mo ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Yeah. Kaysa sa karera. Yeah. And then, hindi pa ako tapos ng college noon, university. So, pag kumikita ka, pag kumikita ka. Pag kumikita ka, makakalimutan mo yung education. Parang, kumikita na ako, whatever. But my husband now, like, hindi ka pa tapos. Parang binabalik niya sa'yo. Yeah, ba't di ka mag-aral ulit? Pero during that time, ready ka na to settle down na mag-family? No. So, anong nag-udyok sa'yo na, sige, sundin mo yung husband mo ngayon na lumipat? Sa Germany na? Or hindi, na mag-asawa na, for example. So, together kami, natapos ako sa university, and then, surprise, I got pregnant. After graduation, buti na lang, thank you Lord. Kundi nawindang mama ko. Tapos, I would ask myself, like, what do you want? Career or family? I would choose family. And then, mamimiss ko yung career. And then I would tell myself, di ba gusto mo ng family? Binigay ni God sa'yo, ayan no? Yeah. So, after nabuntis ka, tapos, isa lang yung anak mo or nadagdagan? Nadagdagan, after 4 years. So, after 4 years. So, in total, ilang years na kayong mag-asawa? Together, we're turning 15 years together. 15 years. Our kids are 9 years old and 5 years old. And I heard before moving into Germany, na tumira pa kayo sa Singapore? For how many because years? he is a consultant. So, yung culture ng work niya is palipat-lipat. Kung saan siya ma-assign doon kayo? Yeah. So, first we were in Philippines, Manila for 9 years. Tapos, half a year sa Malaysia, half year, and then 2 years sa Singapore.
And then now here in Germany. Ilang years na sa Germany? 3 years. 3 years na. 3 wonderfully. And then, dito na kayo... It's not difficult. Hindi, dito na kayo magsisettle down forever or meron pa rin tendency na malilipat kayo ng ibang place? No, I think no one can tell. Minsan kahit magplano tayo, surprise, God's plan. Alam mo yun? Laging may plano. Yeah. Si God. Minsan isip ko na isip, tapos parang, I just trust na for the best. So, nung lumipat kayo sa Singapore, tapos nandito ka na sa Germany, paano yung mga naging transition mo mula sa mabilis na takbo ng buhay sa Pilipinas, tapos sa Singapore, Malaysia, or dito sa Germany? Paano ka naging transition talaga as a full-time housewife dito? What's the thing? Anong pinakamalaking sorpresa or hamon sa buhay ng pagiging housewife? Many things. Number one, in the Philippines, normal yung may full-time household helper ka. It's quite normal in the Philippines. The culture, normal siya. Plus, the salary is also not so expensive. And then... Dito ikaw lahat. Mommy, katulong. Totoo. Nurse. Teacher. Psychiatrist. Chef. Walang overtime. Walang sick leave. As a mommy. So for sure, yun yung mga namimiss mo sa Pilipinas. Yung standard of living sa Pilipinas kaysa dito sa Germany. Ano naman yung mga hindi mo mamimiss sa Pilipinas? Traffic. Corruption. Here, when you go outside, you feel safe. Unlike in Manila. Yeah. Traffic talaga. Pollution. Safety for the kids. Yeah. Paano yung yung family mo, hindi mo sila mamimiss din? Or naka-move on ka na sa kanila kasi meron ka ng sarili mong pamilya at meron ka ng 2 anak? Or namimiss mo pa rin sila araw-araw? Namimiss mo sila. Baliw na. Okay lang yan. You would wake up, mamimiss mo sila. Nakakamiss talaga yung pamilya sa Pilipinas, lalo na pag yung alam mo, kahit sabihin natin na meron kang pamilya dito, pero iba pa rin yung family mo talaga kung saan ka nang galing, di ba? Yun talaga yung isa sa pinaka-the best na mamimiss mo sa atin sa Pilipinas. Hindi lang yung Pilipinas, pero yung pamilya mo talaga. Kaya nga may kasabihan na there's no place like home, diba? So, Jean, isa sa mga napagdaanan mo dito sa Pilipinas, sa Germany, recently humarap ka sa isang napakalaking pagsubok sa kalusugan, brain tumor, tama? Surgery. Paano mo nalaman ang tungkol sa tumor na yun? At paano ninyo ito hinarap ng iyong husband at saka ng family mo? So, I had acoustic neuroma. Acoustic neuroma is a benign brain tumor on your left ear. So it was quite big, 3 centimeter. My husband would say it's like a golf ball. Medyo malaki na siya. Yeah. So the story, how it started, I had depression here in Singapore, here in Germany, with all the changes and weather, yeah, sama-sama na, many reasons. So I was diagnosed with severe depression, and then it was difficult for me to find a neuropsychiatrist who can speak English. It took time. And then I met her last October, October last year. Yung surgeon na yan? No, neuropsychiatrist muna. Neuropsychiatrist. Neurologist na psychiatrist. Tapos sabi niya, I would ask you to do an MRI. Tapos I was positive with the MRI kasi nanonood ako ng mga psychologist
YouTube videos na it's important to have an MRI to check what's wrong, what's inside your head. Kasi merong chest x-ray, ultrasound to check what's inside. So it's important na ma-check din yung sa ulo. So I was like, oh yeah, I wanted to do that. But that was October. Nakakuha kami ng appointment only January. Welcome to Germany. Matagal ang appointment. Totoo. So January 8, I had my MRI for 20 minutes. I was okay. Hindi naman ako takot sa closed space. Claustrophobic. Claustrophobic. It was no problem. It was just loud. And then, after 1 week, I went to my neuropsychiatrist para pag-usapan yung result. I went to her office and then she said, Jean, come here. Sa computer niya. Tapos sabi niya, a cancer is not a tumor. A tumor is not a cancer. A tumor is not a cancer. A tumor is not a cancer. Kasi sinabi niya yung cancer, tumor. So, nilaman mo yun, parang nag-black out lahat. Yeah. And then sabi niya, but I will refer you to a neurosurgeon. Kasi neuropsychiatrist siya to really make sure kung anong gagawin, ano ba talaga, ano yon. I will refer you to a neurosurgeon. Tapos, on that day, nakakuha siya ng appointment for me. Yeah, it's amazing. Kasi I think it's emergency na eh. Malaki na. Sabi niya. Tapos chinek niya ako, may bala. May mga stage ba yun? Or it's a slow growing tumor. She thinks sa ganong kalaki, 3 cm, 5 to 10 years in the making. Yeah. So, nag-roller coaster ako. Hindi ko alam may tumor pala ako. And then, yeah, tapos sabi niya kailangan tanggalin. I'm like, what? Na-root canal na ako. Nakadalawang CS na ako. Bubuksan pa ulo ko. Tapos sabi ko, pwede pang wag natanggalin. Sabi niya, hindi. Kasi it's big already. It's beside the brainstem. Kailangan mo mag-undergo ng operation. So, ilang hours yung operation? Sandali lang. 10 hours lang. 10 hours? Oh my God. So, paano yun? Nakahiga ka or nakaupo ka? Yung position na madali para sa neurosurgeon, the best is sitting position. So, nakaupo ka in 10 nakaupo hours? Ako. Pero, tulog ka nun, di ba? Tulog ako. General anesthesia. Sabi ko, at least tulog naman ako. Pero it was very scary. Tapos, after that operation, you also undergo therapy, right? Yeah. Until now? Until now. Once or twice. Paano yung proseso nun? In the beginning naman nung physiotherapy, chinek yung balance ko. They asked me to close my eyes and walk. Oo nga, iba pala pag nakasarado yung mata. And then, with the biking also, symptoms din nung acoustic neuroma is out of balance. Grabe, no? So, paano mo siya na ma-manage ang pagiging housewife, pagiging mother of 2, and at the same time, having this ill? Ano yung mga nagawa? Ano yung mga ginawa mo para ma-overcome to lahat? How do I say it? Ang dami na sa isip ko. So, when I found out na may brain tumor ako, never in my wildest dreams mai-imagine na you would Google brain tumor. So, when I found out na may brain tumor ako, tas pauwi ako, umiiyak ako sa bike, praying na God, wala na akong ibang gusto. Walang material na bagay, places na napuntahan ko na, it's okay na. Buhayin mo lang ako para sa mga anak ko. So yun talaga yung humugot para sa mga anak mo? They need me. They're still young. Ilang taon yung eldest, tsaka yung ilang taon yung youngest? 9 years old and 5 years old. So kailangan pa nila. Are they both boys or girls? Sophia, the eldest one is 9-year-old. And Johan, 5 years old. So 9 years old. Ilang taon ka nung yung before ka nanganak sa eldest mo? 26, turning 27. Okay. 4 days. And you are currently 35. 36. 36, okay.
Grabe yung napagdaanan mo. I can't believe na talagang I think sabay-sabay it's a way also na ang dami kong reklamo sa Germany eh. I know, madaming tao nangangarap pumunta dito, magka-paper, ang hirap-hirap, magka-German visa eh. Bakit mo nasabi ng dami mong reklamo? Ano yung mga reklamo mo sa weather? I love Philippine weather. The sun is always there. Yes, may rainy season. Pero my first winter here, it was so depressing. Winter depression na everything is gray. Yung mga puno, bakit walang leaves? I'm like, bakit wala silang leaves? Bakit walang tao? So yun yung isa sa mga reklamo mo. Food. Or maybe also, you mentioned it earlier that you missed your family. So isa din siguro sa ano mo. Isa din sa family. Kasi kung nandun kayo sa Singapore or Malaysia, mas mabilis umuwi 4 to 3 to 4 hours nasa Pilipinas ka na. Dito dahil ang grabe ang the time and the cost. And the cost as well. Tapos ano pa yung mga ginagawa mo ngayon bukod sa physiotherapy na. So when you have kids, yeah, I have 2 kids. I must stay at home, full-time wife. I want to see it as a blessing that my husband can provide. Gusto ko maging full-time mom eh. I grew up with a yaya. So sabi ko, pag ako nagkaanak, gusto ko ako mag-alaga. Kaya isa din siguro sa reason kung bakit nandito ka sa Germany. Kasi kung nandun ka sa Pilipinas or nasa sa Asia ka, it's easy to find yaya sa mga bata. Kaya isa din siguro. Kaya saka sabi ko, be careful what you wish for kasi talagang ibibigay sa iyo ni Lord. Totoo. Diba? Sinabi mo nga na gusto mong maging hands-on sa mga anak mo. Binigay naman sa iyo. Pero yun nga lang, Lord, bakit naman dinagdagan mo pa ng sakit? Tapos, na-appreciate ko ang Germany. Nung nagkatumor ako. Kasi that surgery is very expensive. Exactly. Super. Mamumulubi kami or mauubos yung savings. Gusto ko yung savings para sa mga bata, para sa future. And hindi sana para sa sakit ko. And here, ipepresent mo lang yung card mo. Yeah. And sa Philippines, I know a lot of people, stories na grabe. Hihingi, pambayad, check up, puproblemahin mo. Here, the MRI, nakakadalawang MRI na ako. Ang MRI dito, ang mahal-mahal. I check sa Makati Med, 50,000 pesos. Alam mo yun? Dito, pe-present mo lang yung card. Doon ko talaga na-appreciate ang Germany. Ngayon, nami-miss ko Philippines, no? I'm like, okay, nasa Germany. Brain, mas mo yung so parang 50-50 ka na ngayon. Parang pina-appreciate ni Lord sa akin in this way, I think. Siguro sa ganitong paraan mo ma-appreciate ng Germany. Kasi napansin ko kanina, binanggit mo nga na ang dami mong reklamo about sa Germany. And then all of a sudden, na-appreciate mo siya dahil sa sakit. Ang galing lang talaga ni Lord nung He really, talaga, yung moves and mysterious ways talaga. Na ikaw mismo makaka-realize at the end of the day na ito pala, kaya pala nagawa sa'yo to kasi gustong iparealize sa'yo ni Lord na yung mga hindi mo na-appreciate noon pero kailangan pala. Here, education ng mga bata. Alam natin sa Philippines, hanapin pa ng parents natin ang pang-tuition fee natin, promissory note pa, hindi saan mo papag-aralin ng university. May kindergarten pa yung mga bata dito, 250 euro per month. So, with all those experiences na experience mo, ano yung mga lesson or ano yung mga advice na gusto mong ibigay sa mga nanonood sa'yo ngayon na malay mo makukunan din nila ng aral or makakapag-inspire sa kanila? I trust God. I surrendered
minsan isip tayo na isip, worry tayo ng worry, plano tayo ng plano, but yung God's plan yun pa rin yung masusunod eh. And then, if you have worries, surrender it all to Him. Before my operation, syempre takot na takot ka. I felt like a pig nakakatayin. Literally. Sila sanay na next patient, ilagay dito, ganyan, like a, I don't know, like a baboy, but it was so scary. But I was just praying and singing the song, Heal Me, O Lord, by Don Moen. And you also have to trust the process, no? I prayed sa yung hospital, the area, the neurosurgeon, and then I said, God, ikaw na nasa taas, ikaw ang bahala. And I was also so afraid na kasi there might be a tendency na magka-face, what do you call that? Distortion. Yeah, I was so afraid, like baka gumanyan yung ano mo. Gumanyan. Super takot na takot ako dyan. Pero sabi ng psychiatrist ko, if ever man, it's a nerve na pwedeng gumaling. But thank God, I can smile. Yes. Bumalik yung dating Jane na nakilala ko nakilala ko dun sa yung smile. Pero nung dati na yun, nakita ko na merong may something. Pero ngayon mas naglighten yung itsura mo. So thank you Lord talaga, no? And thank you so much again for being here today. And I hope sa mga nanonood ngayon, sana mayroon kayong napulot na aral galing po sa ating guest na si Jane Loris. Maraming salamat at see you again next time sa Halts Meet Aldon.